Good morning guys! Welcome back to my channel. Okay, dito ulit tayo. Kani-kanina lang, nandoon tayo ngayon, dito ulit tayo. Same place pa rin, same time. Nagpahinga lang tayo ng konti. So ano nga ba ang importante ng pagkuha ng board exam? Napakalaking bagay, no? Napakagandang maranasan mo kasi kung ano ba talaga yung actual na exam. Diba? Bukod sa board exam, meron pang ano yan, na review na tinatawag. Okay, yung review na yon, kailangan mo rin yun halos 5 months lang siya, hindi talaga siya umaabot ng 6 months. So, ganun yun. Yung another month na yun, yung remaining month, ay sarili mo na lang na effort yun, sariling pagsisikap, at para sa paghahanda ng actual board. So, ako ay nakapag-review ako noon sa, okay lang ba na sabihin, sa CIPAR, sa CIPAR uli, and then pangatlo ko, PRTC. Yan. So, depende naman kasi sa ano yan eh. May effect din yun ha. Meron ding effect na klase ng pagtuturo. So, alamin nyo muna kung anong klaseng learner kayo. Tapos, manghingi kayo ng advice sa mga nakapag-exam na. Saan ba ako maganda mag-exam? Doon sa isang review center, dito sa isang review center, sa RESA. Maraming lumalabas ngayon. Meron pa nga mga online na nakakapagpapasa rin ng mga reviewing nila. So, napakalaking bagay niyan. Importante yon. Pero meron akong isang kilala na hindi nag-review. Sabi niya, pero binalidate naman, grabe. Sir Roland Quiñones, shout out sa iyo. Ang galing, hindi nag-review yan pero pumasa ng CPA board exam. Ang alam ko sa Bicol yun eh, doon siya nakadestino. Taga ano rin siya, taga agency din natin siya. Division accountant siya ngayon. So, I don't know, parang na-promote na rin yata. Pero yun. Na mga ako nung nakilala ko talaga siya, grabe. Tuwa ako, nagkaroon ako ng kaibigan na gano'n. Yung parang bibihira lang yung ganung tao, no, grabe, hindi nag-review. Kasi kumbaga kung ano lang pinag-aralan niya pag-graduate, exam, panalo. 'Di ba? Ang lupet. Okay, siguro kung nag-review yun, maaaring pumasok sa top. Pero hindi ko na naitanong kung pumasok ba doon sa top. Ang isang effect ng pagre-review, siyempre gastos. Nag-review ka muna. Gastos yan. Topic pala natin yung anong advantage na ng board exam ka. Pero siyempre, bago ka mag-board exam, meron kang review. Gagastos yun. Noong time ko noon, mga 50,000 kasama ang board and lodging, mga allowance mo, libro, halos di ako nakabili, awa ng Diyos. Yun yung isa sa sinasabi ko sa libro, na kailangan nyo ng mga books, kailangan ng mga reference, nag-aaral pa lang kayo, hindi during nagre-review lang. Nag-aaral pa lang kayo, dapat bumili na kayo ng mga libro. Hindi lang mga textbook, yung mga libro na sa review center, yung mga may tanong na may sagot na, ganun, yung mga may tanong na may sagot na, Shuri, question and answer, audit problem, grabe, ang dami nun. Ang dami para nun sa review center. So ngayon, second year college ka, BSA, and then third year college ka na, bilhin mo na ang mga libro na sinasabi ko. Magtanong ka sa mga nakapasa na sa inyo, o kaya hiramin mo muna kasi baka pag ikaw na ang nag-graduate, obsolete na yan. Importante yun, guys. So, sana may napulot kayo dyan. Napakalaking bagay dyan. Isang napakalaking tip na ibibigay ko sa inyo yan. Bumili na kayo ng libro. Pagdating sa libro, gusto nyo maging certified public accountant, gastusan nyo ang libro. Mga reference, textbook, at kung ano-ano pa na makikita nyo sa review center. Napakalaking tulong noon para pagdating ng actual board, hindi nyo sasabihin sa sarili nyo, hindi pala ako nag-review, kundi nag-aral. Ano na nga yun? Nakalimutan ko na. Ano sinabi doon eh? First view. Bro, hindi ako nag-review. First view ko pala yon. Yun, napakaraming ganun. Madalas mangyari yan. Tanungin nyo sila. Yung mga pumasa na at saka bumagsak ng mga ka-alma mater nyo, tanungin nyo sila. Okay, syempre, unang exam mo. Sa pre-board pa lang, nagre-review ka pa lang pala. Sa pre-board, final board, malalaman mo na kung papasa ka. Kapag average ang score mo, kapag nagtatap ka sa inyong review school. Kapag nagtatap ka noon, kapag okay hindi ka naman nagtatap, nag-a-average sa pero nagtatap kasi ako noon nung pre-board, final board, pumasok ako sa top 100. Pero top 100 lang, maraming doble-doble yun. Top 10, 10, 10, 10, top 50, 50, 50, gano'n. Hindi naman ako yung sa pasok talaga na siguro mga pang 200 ako noon sa review center ko sa PRTC. So yung PRTC, napili ko yon na akma sa klase ng learning process ko. Medyo mabagal kasi ang ko eh. Pagdating sa accounting, yan. So
Yun ang gusto ko, medyo, pero mabagal man, pero pasok pa rin sa utak. So may mga strategy din akong ginawa para sa sarili ko nung nagre-review ako. Okay? Makikita nyo rin yan sa book. Galing magpasok na. Okay. Ayun lang. Yun. Ang mangyayari nung kapag nag-review ka na gano'n, tapos malalaman mo na yun, flex ko rin lang, no? Natawa ako. So, kapag nangungopia ka sa pre-board nyo, final board, huwag ka mag-alala. Huwag mo nang itago. Ilantad mo na. Natatawa kasi ako nung pangalawang review ko, may nangungopia, pre-board, patago pa siya, takot na takot. Natawa ako, sabi ko, Diyos ko po, hanggang dito ba naman dinadaan yung pangungopia? Kahit mangopia ka ng lantaran dyan, hindi ka papansinin ng professor mo, pre-board pa lang yan eh. Final board pa lang yan, hindi naman yan actual kasi pagdating sa actual, ay talagang alanganin ka. Mahirapan kang pumasa kung sa review pa lang, yung pangungopia mo sa school, pangungopia mo dyan sa review center, yung habit mo sa school, dadalhin mo sa review center, hindi mo na madadala sa actual board dyan, napakahirap. May time pressure sa actual board. So yun ang masarap kapag naranasan mo, do may gastos, mas malaki ang gastos sa review kumpara sa actual board. Okay? Mas malaki ang gastos doon. Kasi sa actual board, sa PRC lang, babayad ka lang, ganun lang, and then kaba ng konting preparation, kaba talaga, hindi pala konti, kaba, pawis na pawis, at saka time pressure, at alagaan mo yung calculator mo, kailangan mo yan. So, good luck. Swerte ka kapag pumasa ka sa first stick mo, so wala ka masyadong experience. Pero siyempre, kapag hindi ka pinalad, mararamdaman mo yung sakit, mararamdaman mo yung hindi lang sakit sa puso, yung sakit sa bulsa. Yung sakit sa bulsa ng ang laking gastos, medyo magigilty ka talaga kung concerned ka sa magulang mo. Kasi ang laki ng ginastos nila, ang laki ng naging effort mo rin, minsan makukonsensya ka, minsan ayaw mo nang mag-exam, tapos magtrabaho ka, saka ka ulit mag-board exam, yun ang isang pagkakamali, no? May potential ka, magaling ka, nakakakuha ka ng award sa sumasama ka, pumapasok ka sa top sa school nyo, pero medyo kulang, may problema ka na sa financial, and then nag-review ka, bumagsak, ang ginawa mo, nagtrabaho ka, pag nawili ka dyan, hindi ka na makakapag-exam. Sayang ang opportunity. Sobrang sayang. Mas maganda nga sana, pero yung talagang realidad, no? Ako noon, alam mo kung sa akin lang noon, sa sarili ko, sabi ko nga, kung may pera rin lang naman, kung kaya rin lang ipangutang, no? Kung alam ko lang talagang importansya, kung alam ko lang ang importansya ng pagiging certified public accountant sa buhay, sa trabaho, ay mag-spend ako ng 2 years sa pagre-review, pag-exam. Pumasa lang ng board exam. Kesa, nasayang ang panahon ko, kakahanap ng mga trabahong hindi ko naman gusto at ang mga opportunity na nakukuha ko, nakikita ko na ibinibigay sa akin ay hindi ko rin talaga gusto. Diba? During that time. Hindi naman kasi ako kagalingan na estudyante. Natitingnan mo yung transcript of record ko, okay na, pasado ka na, ganito ng rate mo, kuha ka kaagad. Diba? Talo tayo ng mga university, lalo ng mga sa probinsya. Kung hindi naman ganoon masyadong kilalang school, kapag walang letter yung school mo, medyo tagilid na pagdating sa hiring. Yun yung realidad Diba? Agree. Tama? Thumbs up. So yun ang isang importante yun ang isang mahalaga pala mga guys kapag bumagsak ka. Hindi ka bumagsak dahil failure ka na agad. Bumagsak ka para meron kang matutunan, para malaman mo kung gaano ba talaga kasakit at kaimportante ang panahon, kung paano nasayang ang panahon na ginugol mo doon tapos hindi mo rin naman sineryoso, hindi mo pinagbigyan, di ba? I mean, hindi mo talaga sinapuso. Kapag bumagsak ka at merong umiyak at merong nanghihinayang, doon mo malalaman na dapat pala nagpursige ako, dapat pala pinagsikapan ko, pinagtsagaan ko. Hindi ko alam na masasaktan si nanay, hindi ko alam na masasaktan ng tatay ko, o yung kapatid man na sumusuporta sa'yo. Bumawi ka. Bawi, kaya. Positive lang. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ako na nagsasabi sa'yo. Paano ko nasabi? Naranasan ko na yan Naranasan ko na yan. Kaya mo yan. Kaya natin yan, guys. Gawin mo lang. Pero hindi pa yan, Hindi pa yan ang mensahe na gusto kong iparating sa inyo sa paggawa ng board exam. Ang gusto ko talaga iparating kasi ngayong nagtatrabaho na ako, napakalaki, Napakalaking bagay nung
nakapagtrabaho na rin naman kasi ako bago pa ako nag-board. At may mga bagay akong nagawa noon na hindi ko alam na ganun pala yun. Akala ko normal, pero hindi pala normal. Abnoy pala. Ako pala nag-iisip ng mga bagay-bagay na So, buti na lang gano'n nung that time maliit, mga small time pa lang tayo, hindi pa natin alam yung ganung bagay. Kaya nung nag-board exam ako, doon ko nalaman, meron palang code of ethics. Meron palang code of ethics ang accountant. Proud ako. Kasi nalaman ko yung code of ethics na yun, ng accountant na yun. Actually, nung nagre-review nga ako kailan ko ba nalaman nun, yung pangalawang review ko? Nung nagre-review nga ako, sa paano yun? Kapag ayaw mo sa employer mo at hindi mo gustong ginagawa nila, magre-resign ka. Di ba? Ay, ang hirap maghanap ng trabaho. Magre-resign ka, hanap ka uli. Diyos ko po, sa side ko, paano ko sabihin yun, ang hirap maghanap ng trabaho. During that time, hirap na ako maghanap ng trabaho. Tapos, kapag hindi ko pa gusto, ang pinapagawa sa akin ng customer ko, or labag sa kalooban mo, labag sa ethics ng mga certified public accountant, ng mga professional na accountant. Actually, kahit hindi ka certified public accountant, pwede mo i-practice yun eh. Hindi ko na may isa-isa yung code of ethics, basta ang natatandaan ko lang, huwag mong i-chismis ang malalaman mo sa iyong kliyente. Di ba? Sa pinagtatrabahuan mo, huwag mong ipagsasabi sa iba. Yun. At ang pangalawa, kapag hindi mo gusto ang ipinapagawa sa'yo, huwag kang magwewelga. Huwag kang magrarally. Diba? Lumayas ka. Layuan mo sila. Totoo pala yun. Ngayon nung nagtatrabaho na ako, ganun pala yun. Ganun pala. Kaya grabe. Ito nga pala, may gusto kong i-mention na pangalan. Bilib ako sa tao na to. Sobrang bilib ako kami ni Mr. Alvin Dugilo. Shout out kay Mr. Don Kenneth G. Nakar. Taga San Jose Occidental, Mindoro yan. Proud ako sa iyo, bro. Grabe, pinractice niya ang code of ethics ng certified public accountant. Grabe talaga. Sobra. Hindi ko na ikukwento. Isang linggo lang. Kinuwento na rin. Isang linggo lang, layas. Kasi sa agency namin, kung hindi naman sa pagmamalaki, napakaganda ng practice namin dyan. Napakaganda rin ng mga tinuro natin sa accountant natin. Yung gano'n, kwento natin yung mga bagay-bagay na hindi pwede, mga dapat, di ba? So, mahirap man tayo, wala man tayong pera, basta't laging nasa tama at marangal ang ating ginagawa. Tama. Shoutout sa'yo, Mr. Don Kenneth Nakar. So, yun lang, yun ang isang bagay na nakita ko, ang laking bagay ng code of ethics sa pagre-review. So, kapag nag-review ka, hindi ka man pumasa o hindi, sana madala mo yon sa iyong pagtatrabaho, sa pagnenegosyo. Nakakalungkot nga lang, no, kasi meron tayong mga naririnig na mga ibang nasa, it's either sa private or sa government, na wala na silang pakialam. Madungisan man ng pangalan, hindi pangalan, syempre, sikreto eh. Madungisan man ng isang pagiging certified public accountant, wala nang pakialam, basta sumasabay na lang sa kalakaran. Sa bagay, mahirap nga. Hindi mahirap, pero yun ang isang sinasabi. Kung ayaw mong madamay, umalis ka. Yun nga lang, gutom ka. So, nasa sayo na yun. Diba? Iwasan mo. Isang matinding paninindigan na dapat nating panghawakan mga lisensyadong accountant. No, mahirap magmalinis. Hindi naman tayo lahat malinis. At lahat tayo ay may bahid na dungis. Pero alam natin ang tama at mali. At pag nagkamali ka na, hindi mo na dapat ulitin. Agree ba kayo doon? Agree? Diba? So, okay. So, sana natuwa kayo at may natutunan kayo sa pinagsasabi ko dito. At hopefully talagang may matututunan kayo. So, kung nagustuhan nyo naman ang aking video, baka pwedeng pakishare, pakilike, at saka pakisubscribe na rin ang Marlo Tudor Vlogs. Pero nasa page tayo ng Wisdom Thought, Events and Publishing para madali tayo ma-access sa Facebook kasi mas maraming nanonood sa Facebook. At sa mga nanonood naman sa YouTube, ipopost natin to sa Marlo Tudor Vlogs. So, balik ulit tayo sa motivation kasi may isang nag-comment doon sa aking YouTube na actually ang nag-viral sa YouTube ko ay yung paano maiwasan ng dumi ng aso. Siningit ko lang yun pero natawa nga ako na nag-viral. And then nung lately may Sir, salamat at
nakahanap ako ng magmo-motivate na tagal ko nang gusto maging CPA, naghahanap, Certified Public Accountant, naghahanap lang ako ng magmo-motivate sa akin. Salamat at nakilala ko kayo. Nabuhay ang aking dugo sa pagmo-motivate. So, andito ulit tayo. Okay? So, mga guys, sa sunod nating sa mamaya ulit. Kahit magbago na ng araw, mamaya sabihin natin yan. Sa sunod na vlog, baka nakaka-curious kayo, nakakayaman ba ang pagiging Certified Public Accountant? Yan ang sasagutin natin sa susunod nating video. See you next time! See you later pala! Bye-bye!